only the consistent light malapit sa front. Do not turn on. So today, we are on our new morning revival with the general subject of experiencing, enjoying, and expressing Christ. Karon mo iso, nata sa ato ang bagong morning revival. Lalo na yun ang pumuputanan, magsinati, magpaimulos, magpadayan. Our message today is entitled Christ as our virtues, the peace of love, our secret, and the one powers us. Kuluhan ko mo isoon, si Kristo mamayong gawian nato, ang kalinaw sa Diyos, ang sekreto ang nagkaong nato. Amen. So we see here that we need to experience and enjoy Christ. Makita natin dali may isoon, kinahanglan masinati nato si Kristo magpaimulos. Then the Christ we have experienced and enjoyed becomes constituted into us. Kristo, ato masinati, ang mapaimuslan, mo na magbumol ka nato may isoon. Then Christ becomes our expression. O kani Kristo, mo ay atong pagpadayan. When we experience and enjoy Christ, Kung masinati nato, o mapaimuslan si Kristo, and Christ becomes our virtues. kanina Kristo, may mo na itong maayong kagawian. He becomes our peace. Siya mo'y mahimo na itong kalinaw. He becomes our secret. Siya mo'y mahimo na itong sikreto. And He becomes the one who empowers us. Kung ang usang mo'y nagawang Amen. So our human virtues are like a container, muna ni siya sudanan ng ato ang tawanon na kagawian. like a glove that needs to be filled with a hand. Mura siya o kaning hilab na ikasunod sa kamot. Our human virtues need to be filled with Christ, with His Kani blood. atong tawanon na gawin, mayroon taong mapunuan sa mayong gawin ni Kristo. Without Christ, our human virtues are just empty. Kung wala si Kristo, wala'y unod ang atuang mayong gawin. They are without reality. Wala'y realidad. Because Christ is our virtue. Dahil si Kristo man ang atuang mayong gawin. Amen. Roman numeral number 1 tells us the virtues of Christ for our experience, if we gets glorified tonight, are the expression of a life that gives Christ. Sa Roman numeral 1, ang mayong kagawian ni Kristo sa Pilipos 4:5-9, na masinati na ito mo pagpadayag sa kinabuhi ng kinabuhi ni Kristo. Amen. And if you read the first two verses, 5 and 6, it says, "Let your forbearance be known to men." Sa 5 and 6, nag-ingon nga manag ginunta sa mga tao ang inyong pagpailong. That's in verse 5. And then in verse 6, it says, "In nothing be anxious." Versikulo 6, nag-ingon nga bilig yun mapalakad. So these are the first two virtues mentioned here of a life that gives Christ. Kaniyang ikanta, kaniyang unang duha ng mga gisgutan ng maayong pagkawian. They are forbearance and no anxiety. Pagpailubon o walay kabalakad. And from here we can see two sources. Dili dunay duha ka pinugdan. God as the source of forbearance, Ang Diyos kung mo ipinugdan sa pagkamailubon, and Satan as the source of anxiety. o si Satanas mo ipinugdan sa mga kabalakad. You see, speaking about anxiety, Magisgutan kabalaka. I think human life is a life full of anxiety. Kani pangalong kinabuhi nato, puno kayo siya sa kabalakad. Man's anxiety is what drives him. Kaning kabalaka sa tao mo niya ang nagpahimo niya. In a negative sense, it's what motivates man. Sa negatibong kabahay mo na nakahatag motivasyon ba? Liho. We work to live in this world. Aron magtrabaho o magkinabuhi dili kalibutan. Why do you work? Nanong nagtrabaho mo ta? Because you are anxious. Kaya nabalaka mo ta. You need to earn a living. Kailangan mahitan pagkinabuhi. What you would eat, what Ang you imong would wear, kauron, ang imong biseo. where you would live. Kung sa mga asa mong puyo. Even to the students, why do they study very hard? Bisa sa mga estudyante, anong makugiyon din sila nag-studio. Because they don't want to fail. Kaya dili mo sila ganahan na ma-fail, maagbong. And then they want to graduate. Gusto nila mag-graduate. Then when they graduate, still anxious. Mag-graduate na gani, wala kang yapon. They want to find a job. Hindi kang trabaho. And when they find a job, Kita na sila trabaho, anxious. wala kang yapon. Why? They need to earn a living. Ano man, kaya kailangan makita sila panalaki o bahay. Anxious for what they would eat, Na wala ka kung sila kauno. what they would wear. Kung sa ilang gusto eh. Asa sila magpuyo.
Amen. But here, we need to see that anxiety has its source in Satan and not from God. So din ay makita nato nga kanila yung kapalaka ang tinugdan niya sa tanas. Dili kiniya sa Dios. If you read the story of Job, you can see this. Kung mabasa nato ang sugilano ni Job, makita nato kini. In Job, God allowed the forbidden Satan to deal with Job. Gitugot sa Dios nga dunay may tabong-tabong. But our God is a God of purpose. Apan ang Dios na dunay tuyo. He will not allow this if He has no intention. Dili niya kini itugot kung wala siya tuyo na No nagbago. intention to do something good. Tingali tuyo nga mayo. Even intention to work something good into Job. Adunay mayo nga intensyon nga mubuhat og maayo ana kay Job. This is Romans 8:28. All Dali things ang work together for good. 8:28 nga ang tanang butang isig ka maayo isig ka tabang. In the case of Job, God wanted to break Job Sa kahimtang niyo, gusto sa Dios nga buwakon si Job. because Job saw himself as a perfect and righteous man. Kaya nakita ko niya nga perfecto siya, hingpit siya o matarong siya katao. But after all the dealings, Pagumad sa mga pagbato kaniya. he finally said in chapter 42, verse 26, Sa katapusan, ayun din siya sa versikulo 26. I had heard of you by the hearing of the ear, Nakadungog ko nimo, pinagi sa akong pagpamati sa idulong. but now my eye has seen you. Karon akong mata nakita na nimo. Therefore I abhor myself. Ako yung i-abhor. I repent in lust and passion. Kung mag-luso ko. So we see here that God allows certain circumstances O di na makita nato nga ginatugod Diyos sa Ginoo nga dunay mga sirkumstansya. that causes problems, some hardships, some difficulties. Kalisod, problema, mga pagsulay. And all of this is for us to gain Him. Tanan ni mga butang may suon aron mabaton nato siya. On the other hand, so that He could gain us for His purpose. Aron nga makabaton kaniya o makabaton sa siya nato. So we need to see that as all of these things are happening to us, Kung makita nato kini kanita na mga naitabukan nato, anxiety comes not from God, but from Satan. kani mga kabalaka, dili kini iya sa Dios, kundi iya kini sa Satanas. Amen. Then, in Roman numeral number 2, it says, let your forbearance be known to all men. The Lord Kaila sa tanang tao ang inyong pagkamaylubon, doon ang Ginoo. in our MRs, forbearance is the most important element of practical life. Kani pagkamaylubon, o rin ang pinaka-importante nga elemento sa tao. Amen. It is a reasonableness and consideration in dealing with others. Kani ang atong pagpakisulti anay, pagpagikuban sa uban. This means that we do not argue with them. We Hindi do not masabot debate na with them. ganit ang makisumpaki nila. We may have something to say. Tingnan doon na tayo gusto ng subiyon. We do not say it. Pero dili na ito kinasuki. This means that the forbearance is something that comes out of us. Kani nga pagkamaylubon, mo gawas na bili ka nato. It is our reaction to the things that happen around us. Kani ang tinuod ng mga buhat nato nga may naitabukon nato. If you read the life study of Philippians, Sa pagtuon sa kinabuhi sa Pilipos, I think Brother Lee wanted us to have placed such an importance of this matter of forbearance with no anxiety. gusto ni Brother Lee nga makatong hiron ka nato, dunay luna sa tuwang pagkatao, kining mahimot ang pagkamaylubon nga walay kabalaka. If you read the life studies, he mentioned this in chapter 27. Sa Kapitulo 27, iyan ay disgutan. But then towards the end, the life studies, Sa katapusan, sa iyang pagtuon sa kinabuhi, he spoke about this again. namulong siya bahin ani. Not one, not two, not three. Dili, ikadua, at usay, ikadua, ikatulo. 7 chapters. Pito ka mga On this kapitulo. matter of living a life full of forbearance but without anxiety. Kani matang ba sa pagkinabuhi nga nagkinabuhi nga wala di ko tayo kabalaka. I believe Brother Lee knows that we need this. Nasayon sa Brother Lee nga kinahanglan kanini. And we do need this. O kinahanglan kita nini. We need a life full of forbearance with no Kinahanglan ka anxiety. o kani kinabuhi nga pulo sa pagkamaylubon nga wala di ko tayo kabalaka. Regarding forbearance, this is very important in our family life, even in our church life. Sa itong kinabuhi panimalaya, sa Kristiyanong kinabuhi, importante din kayo may pagkamaylubon. Life of forbearance is a life according to God's will. Kani pagkamaylubon, sumalak kini sa tuyo sa Diyos. It is a life for His purpose. Alam kini sa iyang tuyo. Tuyo sa Diyos.
if we do not exercise forbearance in our interactions with people, Kung dili na ito bansayon ba may suon, ang atong pagkamaylungod sa atong pagpamisultihan sa uban, with our spouse, with our children, mga asawa, mga anak, or with the saints, sa mga balaan. it is possible that we could cause some damage. Posible may suon nga makabugna inuon kini o dako nga damage In our words and in our actions, sa tuwang mga pinulungan, sa tuwang pagbuhat. if we do not exercise forbearance, Kung dili na ito bansayon kini nga pagkamaylungod, we might speak words or do things that tear down. mamulong tingalita nga mo'y makapabulag o makagisi inuon. But if we have forbearance, Kung doon na tayo kailog, our words and our actions will build up. ang ato ang mga pinulungan, doon ay pagsukod. Amen. And when we speak of forbearance, our forbearance is actually an all-inclusive virtue. Kung mamulong ka nito o galing pagka may lubod, daganday kayo ni siya, malangkubod sa tanan nga maayong gawin. Amen. This includes all the Christian virtues. Nakip niya ang tanan ng mga Kristohanong maayong gawin. There's love, there's patience, Pagigugma, pailog, there's kindness. talulog, You mention it. And you talk about it. It's all there in this one word, forbearance. tanan na may suod, kakanipulong nga pagka may lubod. Amen. And we come to Philippians 4:5. It says, let your forbearance be known to all men. The Lord is near. Sa Pilipos 4:5, niyo din ipaila sa tanang tao ang inyong pagka may lubod, doon ang Ginoo. How are you to let your forbearance be known to all men? Sa man na itong pagpaila, ang itong pagka may lubod. Do you go around telling the saints or the people you meet? Mo at kumata sa mga tao-tao din sa mga kaila. I'd like to tell you something. Iso, naku isultin mo, naku isultin mo. I'm a forbearing person. Makailubon kayo kung tao. Maybe even in death, you want to know, you want to let people know that you're forbearing. Kaya sa lapida mo nakalagay, here lies forbearing person. Siguro sa imong kamatayon, kasi sa imong lapida, hindi mo na kani ang tao nga makailubon. Is that the way to make our forbearance known to all men? Nga ni mga kaagi may suon, para mapaila nato sa tanang tao ang atong pagka-makailubon. We are to let our forbearance known to all men. First, we need to see that the Lord is near. Unang gid may suon, kung gusto nato ipaila sa tanang tao ang atong pagka-mailubon, He is so near. makita nato ang dugo ng Ginoo. Yeah. He is so near that He is not only with us, but He is in us. Doon tayo sa may suon, dili na sa naguban nato, kung dili na sa kasunod may suon. And then we also need to see verse 4 of Philippians. Sa versikulo 4 sa Pilipos, kailangan makita na po Here Paul said, rejoice in the Lord always. Imo din magkalipay diya sa Ginoo, kanunay. We are to have forbearance. We need to be rejoicing always. Kung doon na tayo kaning pagpailubon, magmalipayon ka kanunay. And our rejoicing is in the Lord. Ang atong pagkalipay, diya man sa Ginoo. On the one hand, the Lord is in us. Unang bahin, nasa sulod ng Ginoo. On the other hand, we are in the Lord. Sa ikalawang bahin, nata sa sulod sa Ginoo. We have His presence and we are one with Him. Nata sa iyang presensya, ug siya na usa ka nato. If we have such a living, Kung doon na tayo unani ng pagkinabuhi, then we shall have forbearance. doon na tayo pagka makailubon. Amen. So the way, here, in Philippians 4:9, it Sa says, Pilipos 4:9, ingon. the things which you have also learned and received and heard and seen in me, practice these things. Ang mga butang na inisab nga nakukunan, o nadawat, o nadungog, o nakita nga niya ako, buhatan ninyo kini mga butangan. And the God of peace will be with you. Kung maguban ninyo ang Diyos sa kalinaw. So from these verses, we can see that the Philippian believers not only heard from Paul, Din makita nato ni versikulo nga wala ra nakadungog ang mga igsoon sa Pilipos na bayan ng Pablo. it says, seen in me. Gayon ko din nga nakita niya. So they saw this in Paul. Nakita kini nila diya kang Pablo. They saw such a life being lived out in Paul. Nakita nila diya kang Pablo kini nga klase ng kinabuhi. The way to make our forbearance known to all men is not only to our words. Dili lang sa pulong mga igsoon, dali ato ipaila ang ato ang pagkamayroon. Kundi sa ato sa pagkinabuhi. It is in our actions that it should be seen in our living. Sa ato ang binuhatan ug sa ato ang gipakita sa atong pagkinabuhi. Amen. In Philippians 1:20, Paul said that he magnified Christ. Sa 1:20, yung si Pablo dito,
nga iyang gipadayag sa Kristo. Then in 1:21, he said that for me to live is Christ. Sa 21, ingon siya, alam na ko, si Kristo ang mabuhi. And then we need to see also that our forbearance is just Christ. Makita sa nato, nga kani atong pagkamaylubon, Kristo ra gyud mo iso. So when Paul said for him to live is Christ, just as if he was saying for him to live is forbearance. Mura ba niyo si Pablo, nga kani Kristo, alam ang mabuhi Kristo, mura niyo siya nga ang mabuhi pagka mapaylubon. So as he was living a life of forbearance, Nagkinabuhi siya sa kinabuhi nga mapailubon. he was also living Christ. Nagkinabuhi siya ni Kristo. So whenever we live Christ, Sa matag panahon na igsuon nga ato ikinabuhi kini nga Kristo. whenever we magnify Christ, Atong ipalapad kini nga Kristo. we are letting Christ be known, for our forbearance to be known to all men. Atong ipailas tanang tao kini nga Kristo nga mapailubon ta. And then finally, we need in point C, Roman numeral number 2, it says that we need to learn Christ as the secret. Ingon din makatulan sa nato nga si Kristo nga atong sekreto. Of our being transformed Matransforma in any kind of environment, in any kind of situation we are in. sa tanang mga palibot, sitwasyon nga naa nato may suod. Christ is the secret. You can see this in verse 6 and 7 of Philippians 4. Si Kristo gyud ang atong sekreto. Makita nato din sa bersikulo 6 ug 7. If you read verse 6, it says, "In nothing be anxious, but in anything by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God." Sa 6 nagingon, ayaw ka balaka sa bisan unsa. Inunuha sa tanang butang, ipahibalo lang pinagi sa pagkampo, pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat ang inyong mga hangyo sa Dios. If we are to live a life with no anxiety, Kung buot nato may ison nga magkinabuhi nga wala gyud ka balaka, a life of forbearance, kinabuhi nga mapailobon, we need to let our request be made known to God. ato gyud ipaabot sa Dios ang atong mga hangyo. This means that we need to tell God everything. Ato isulti sa Dios ang tanang butang. Everything that is happening to us every day. Tanang mga naitabo sa atong kinabuhi ang ato ipaila sa Dios. He, our God, is a loving Father that wants to hear from us. Siya may ugmawang mamahan, gusto niya na maminaw, mamati ka na to. So we can tell God our problems. Makasulti ka sa Dios atong problema. We can tell God our sorrows. Ang atong mga kasubo, ato ikasulti sa Dios. And we can even tell God our joys. Bisan atong kalipay, ato ikasulti sa Dios. We can tell God everything. Tanang butang may suon, ato ikasulti sa Dios. And then, how do we tell God everything? Saan man may suon. It says here, by prayer and petition with thanksgiving. Ingon din, pinagi sa pag-ampo, pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. So we should not just pray and petition, we should pray and petition with thanksgiving. Dili lang ampo pagpangamuyo, kundi ampo, pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. So our prayer, our fellowship with the Lord should be mixed with our thanksgiving. Ang atong ampo, ang atong pagpangamuyo, masagulan din ito ang pagpasalamat. If we pray to the Lord, merely telling Him all our cares without thanking Him, Kung wala ka ng pasalamat, atong gisulti ka na sa Ginoo, atong mga tubuon, mga sirkunstansya, our focus would be on our concerns. ang ato ang yuna-una, ato ang mga ato ang gusto, mga concern nato. And then maybe after we pray, we become more anxious. Siguro, mga itong pag-ampo, nabala ka na yun sa mo. We need to pray with thanksgiving. Ang putang may suon nga dunay uban ng pagpasalamat. And if we do this, what does verse 7 say? Bersikulo 7 ningon, And the peace of God, which surpasses every man's understanding, will guard your hearts and your thoughts in Amen. Christ Jesus. ingon din na ubang kalinaw sa Dios, nga labaw sa tanang pagpanabot sa tao, magbantay sa inyong kasing-kasing sa inyong mga una diha ni Kristo Jesus. We will have the peace of God. Wala tayo kalinaw sa Dios. And Christ will guard our hearts and our thoughts. Ang ato ang kasing-kasing, itong mga una, bantayan kini ni Kristo. All our problems will be taken away. Tanang mga problema nato, mawala may suot. Or maybe not. Di ba rin, niligyan mo mawala. But even if our problems are not taken away, Masino wala itong mga problema. we will still be at peace. Malinawan yapon. Because we have Christ as our peace. Ito, kay doon tayo Kristo nga atong It's pagka-malinawan. like when we're walking at night alone. Mura bang nagnakaw ka ng gabi kita raw sa It's very dark. gitgit tayo. You're afraid of that. Nano ka. But if you're walking at night, Kung nagnakaw ka sa gitgit, every corner, the police, naay pulis, napin naay pulis. they will be at peace. Ano na kayo kalinaw? Bad guys might still be there. Tingali, kung may mga dautan niya po ng mga tao na niya, But
you are at peace. Pero malinaw ka. It's the same with us. We may have problems. So, huwag tayo problema. God might not take it away, Tingnan din yung pinikuha sa Diyos. but we have Him as our peace. Ano na gabi ka And this is something that surpasses all man's understanding. Nandito gani kini ka labong pag yun sa itong una-una. The believers do not understand this. Unbelievers do not understand this. Ang mga dili magtotoo, lagi sila kasabot na yun eh. Why do we have so much problems? Ano doon may dami And yet we are still rejoicing. Pero nagaling pa yung yapon. It is because we do not have the secret. Dahil natay, We do not have Christ in them. wala sila yung Kristo. Kung mga dili magtotoo. Finally, So, living a life full of forbearance is not something that happens overnight. dili ka lang, isa lang kagabi, may suol, kani pag kinabuhi nga pagka You magpailog. don't decide to live a life of forbearance today and then tomorrow you immediately live such a life of So, forbearance. muna-muna ta nga, kinabuhi lagi kung pagka may lubon karon dahil uma. May lubon na na yun, hindi niya nang iso. It takes time. Muhatag hinig pa naman pa. This means that we need to grow in life. Pasabot na mutubo pag ika sa kinabuhi. We need to experience and enjoy Christ day by day, Sinatiun, ay muslan, Kristo, ano ka niya. moment by moment. Matang, kung na, may matapanahon, may suot. And the more Christ grows in us, Nabi nga Kristo, mutubo na to, the more our forbearance also grows. dati usab kini nga pagka may lubon, yung mutubo ka na to. Because Christ is our forbearance. Kaya si Kristo ang atong pagka may lubon. And our forbearance is just Christ Himself, who is the Spirit with His bountiful supply. Ang ato ang pailo, mo na yun si Kristo, nga kaya dato tayo masangkap ng ito. And such a Christ living in us will allow us to live a life of forbearance. Kani nga Kristo nga to ikinabuhi, mao yun ni ang kani makapakinabuhi na to, hindi nga pagka mapaylo. By His life being lived out of us. Kani nga kinabuhi ang mudayag, napadayag ka na to. So today, we need to be encouraged. May suod, madasit na karon. But we need to open ourselves to the Lord. Atong ibukas sa iyo na to ang pagalingon sa Ginoo. To gain Him more and more each day. Aron nga mapatunan siya, padaan na mapatunan na to ang Ginoo. Lord, may you gain me Ginoo, matuli ko karon. so that I can live a life full of forbearance. Aron mga kinabuhi ko, hindi kinabuhi nga puno sa pailo. A life that expresses you. Kinabuhi nga makapadayag kanino. Amen. Amen. There's a teacher. Amen, my son. This is one message that's very easy to share, but very difficult to practice. Ayon kayo ng mensahe, mensahe akan itusod kayo ng natin. Pagbansay. The main verse in this message is in Philippians 4, Philippians chapter 4, verses 5 to 7. Ang 6 to, sorry, 5, 6, 7. Yes. ang versikulo ikuha ni mga Pilipos 5 matto sa survey. It says that let your forbearance be made known to all men. Ingon din ni nga ipaila ang inyong pagkamapailubo sa tanang tao. And the Bible says that forbearance is the foremost or the first and foremost virtue of the Lord. Ang kini daw pagkamapailubo ang kinamahang maayon naman sa Ginoo. Yeah. So basically, as what Brother Gerald said, simply put, forbearance is just Christ Himself. Ang si Padre Gerald, hindi na tumayon na ang pagkamapailubo no si Kristo mismo. So when the Apostle says, let your forbearance be made to all men, what he really means is, let your Christ be made known to all men. Dihang ingon ang mga apostol nga ipaibalo ang inyong pagkamapailubo sa tanang tao, nagpasabot nga ipaibalo si Kristo sa tanang tao. Yes.
But the question is our Christ made known to the ones around us or not? Ang panguntahan nini, ang ato bang Kristo, ato bang nagbado sa ato ang palibot. Yeah. Many times, our Christ is not made known to men because our life is full of anxiety. Kasagaran yung panahon, ang atong Kristo, wala na ito isang nagkahibalo ka sa uban, tungkol kay ang atong kinabuhi na punong magkabalaka. Who here do not have anxiety? Minsan man sa tuwa din ang wala'y kabalaka. Meron o wala? Yung mga yolo dito, yung mga happy-go-lucky, at ito, wala mga sarili mga happy-go-lucky, lakla kapag may Kaya sabi. naglaan na may klase. Who here has anxiety? Kinsa man din yan tayo kabalaka. Lahat tayo. Parang tanay yun ka. Kaya actually, Brother Wilson is supposed to share this message. Pagkatinood, si Brother Wilson marunong kagilang mo pamit din yung mensahe. Pero tapos sinabi niya, kasi easy, I have to share this message. Ningon mo siya kay nasakit siya, parang kinahanglan ako ng mensahe niya. Sabi ko, patay tayo dito. Nito patay mo namin. Anxious person naman ako. Kaya puno pa naman kayo kung kabalaka. Sabi ko, kung yung mama mo talaga brother yan, baka siya na lang mag-speak. Ningon ko kung ako mama, brother ko na, siya na lang. Kasi nga often anxious. Kahit wala ko sa kabalaka. But I'm a person also full of anxiety. Kung ako nga tao, puno kayo kung kabalaka. But why are we anxious? Anong kabalaka mo ta? Okay. Because, okay, let me read. Is it too loud? It's too loud. I think it's too loud. Okay. Watchman Nee once said, Iwas man iningon, to worry is to assume responsibility that belongs to God. kaya mabalaka daw ta, mo niya ato ang pag-assume na doon na tayo responsibilidad na iyaw tayo sa Ginoo. Brothers and sisters, what are we worried about? Saan na ato kabalakan mo isuot? It could be related to our work. Siguro may kalabutan sa atong trabaho. Baka yung trabaho mo ngayon, dahil hindi na kailangan mag-lay off. Yung trabaho siguro, balako ka na kasi hindi na kung kinanggalan mo, kinanggalan mo. Ang service nga, hindi off. Is it because of their finances? Kasi lahat ng mga bilihin tumaas. Yung sahod hindi naman tumataas. Siguro sa inyong financial na butang kay ang mga palitulo, itaas na, pero yung sundo, manitaas. Are we anxious because of our relationship? Hanggang ngayon, 40 na ako, siga pa rin ako. Kasi na balaka kasi mga relationship na 40 na ka, pero siguro ay love, sunod ka pa. Are these real issues in life? Tingol ba pining ang mga hibutanan nila sa kapatid kinabuhi? Yes, they are legitimate issues and concerns in our life. Tingol ba niya ang mga butang diha sa kinabuhi? But the worry and anxiety of this concern is not our responsibility. Apan ang kanang pagkabalaka sa nining ng mga butang dili ni atuwa. This concern is the responsibility of God. Ang kanang pagkawala na ito ipanini, iya sa Diyos niya. Ang responsibilidad ni iya kay sa Diyos. Sometimes we are anxious is because the responsibility that is not supposed to be ours, kinukuha natin eh. Asahay, kanang mamalaka kayo kay ang responsibilidad ni iya sa Diyos. Wala mo na to. That is why, ano sinabi ni Peter sa 1 Peter 5:7? Kung sa may ingon ni Peter sa first time, 1 Peter 5:7. Sinabi ni Peter, casting all your anxiety to God because it matters to Him concerning you. ingon si Pedro na ilabay daw ang atong mga kabalakan nato sa Diyos. Dahil Yeah. Amen. mahinungdanon daw ka nato niya. Tama, ilabay. That is the literal meaning of cast. Ibato mo. Ilabay nato sa Diyos ang kabalakan. All matters. Kanang mga butang. Big things or small things, all matters. Gagumay o dagkong butang. Because it matters to Him concerning you. Tungod kay mahinungdanon kayo sa Diyos kita nato niya. Sabihin mo, Lord, sobrang busy ka na kasi ang dahil mo kailangan kasi kasuhin sa universe. Mingon siguro pag Ginoo, bro, busy naman kayo ka, kaya ka ginatiwan niya kalibutan. May dira dito, Ay, dira din may earthquake dito, Ay, dino din may political issue sa Manila. Apa yung mga issue na politikan mo,
ano naman itong concern ko na wala itong kwarta? Kung saan mo yung kung hindi mo wala kay kwarta. It matters to him concerning you. Bali, yun na siya ay pangkalawin ng utang. That means, not only in the big things, but even in the small things. Kung pasabot, di lang sa dagkong bukang, maski pa sa gagmay ng utang. Dahil mo na ginawa. So anxiety is really not our responsibility. Ang kabalaka, diligid na ato ang responsibilidad. It is the responsibility of God. Iyakan na sa Diyos. So the question is, may pumasok sa utak natin. Kung na doon ay isulod sa tumunang-una, Bigla na anxious tayo. nabalaka na yung utang. Ano gagawin natin? Okay mo. Praise the Lord. The next verse, Ang okay? dalawang versikulo. Verse 6, okay? Sinabi, in nothing be anxious, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, let your requests be made known to God. 6, yung isa, busa. Magpabos mo sa gamang ng kamot sa Diyos, aron iya mo. Verse 6, verse 6. In nothing be anxious. 4:6. Philippians 4:6. Philippians. Four, six. 4:6, yung siya nga, ayaw kabalaka, bisan unsa, iginunuhan sa tanang butang, kay balo lang pinahanin niya. Amen. The secret. Once pumasok yung mga anxious thoughts natin, ano yung secret? Prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. Ang sekreto kung doon na nagani mo sulod sa tumunang ng mga kabalaka, o yun ang pag-ampo, pagpangamuyo, uban sa mga pagpasalamat ato ikaibalo sa Diyos. Brothers and sisters, if ever you leave this meeting and you don't remember anything what is fellowship, just remember this phrase. Ang soon, galing makalimot mo yung mensahe, hindi ka naman yung nabitingon, mabiyan na mo. Yung dumi lang kini nga usa ka sentence, phrase. Tell him everything. Sulti siya sa tanan. Tell him all. Isulti din niya tanan. Are we telling the Lord everything of our concerns? Ikaw ang isultihan ng Ginoo sa tanang butang na may kalabutan nato. Dili man, chismis lang. Hindi kay Empleyado. chismis na sa Bahay na ako, ako ang asawa. Sa balay. sa akong asawa sa balay. Chismis na naman. Chismis ra. If you're anxious, tell him all. Kung nabalaka ka, sultihan din nato. Tell him everything. Isulti din nato. Niya ang tanan. Okay. Do you have your morning revival with you? Okay. Let's all together read Roman numeral number 3. Okay? It's very long. At umasawa ng Roman number 3, sa may outline. Okay. One sentence each. One sentence English, one sentence in one. Okay? Let's alternate this. Okay, let's read this Roman numeral number 3. Amen. When we have problems in our daily life, we do not have to seek advice from others because we have the Spirit in us, and the Lord as the Spirit dwelling in our spirit is very near to us. Said one. Dito ba? Makapangutana taniya, labot sa tanang butang, na dili, magamit pa sa telepono o sa fax machine ba. Kay kapag sukianay na siya nato, sa sulod yun nato. English. You can talk with him and confer with him in everything. Ayaw. Lingon ang tulong sa Ginoo na ayaw kabalakad, bisan unsa, inunuha sa tanang butang, ipaibulo lang, pinagi sa pagkampo o pagpapamuyok, uban sa pagpasalamat ang inyong mga hangin sa Diyos. Amen. English. Hence, if you have some problem, you just need to help him. Saya. Nara siya sa imong sulod, kung natuban siya, imo sa nawong kung nawong Diyos. Amen. The triune God, the Father, the Son, and the Spirit is in us, not to trouble us, but to be our paraclete, our comforter, and supporter. Amen. Kanunay ko, maampo, o Ginoo, maglakaw-lakaw ko karon.
support me, sustain me, and strengthen me. Pag-inom kini nato sa Ginoo. Amen. Kini kabot sa kabalaka, mingon gid ka. O Ginoo, inuha kini kabalaka. Dili ako. Ihatag ko kini nimo kay ikaw ang mangako ini alam nako. Amen. Thus, you receive the Lord's element into you, and metabolism will work constantly in you. Tungod ni anak si Kristo ang mapadaya pinaagi nimo. This is to live Christ. Amen. Para sa lisod ko pinabuhi ang Kristo. Amen. Actually, you just need to practice speaking with the Lord constantly. Then spontaneously, you will live Christ. Amen. I want again yung underline phrase. Let's read it again, English and then Cebuano. Okay? This is very important. The one underline. Naka-underline ko ako lugar na nagbasa English at Cebuano. Okay, English. Those who do not know the secret consider that to live Christ is living of Him. Actually, you just need to practice speaking with the Lord constantly. Then spontaneously, you will live Christ. Cebuano. Cebuano. Naguna ang mga walang masayo, sinituha, malisod at pagpinamuhi ng Kristo. Sa pagkatinoon, batasan ng siging, mag-isulti ay sa Ginoo. Kunya, diya dayon, pagpinamuhi ka ng Kristo. Amen. Earlier, I said, in 1 Peter, sinabi na, you cast your anxiety to God. Ganyan, naningon ko sa unang Pedro na ilabay ang atong mga kabalaka ng Diyos. But we should also learn one thing. Actually, when we cast our anxiety to God, God also gives something of Himself. Hinaman po tayo makato sa kabutang. Sa niyan, ilabay na ito ang atong kabalaka ng Diyos sa Diyos. Doon na po tayo madawat ng nagikan sa Diyos. So what we have is an exchange. Ang sa'yo na anak ko, muling like, maratag nag-iis, iis. Praise the Lord. So eventually, as what Brother Gerald said, God may solve your problem, but He may not solve your problem also. Si Badgeral, masulbag siguro ang problema, pandili sa masulbag. But whether your problem is solved by the Lord or not, at what is the result? The next verse it says, and the peace of God, which surpasses every man's understanding, will guard your heart. Masulbag na yung problema o dili, apan ang sunod na versikulo ngayon na ang kalinaw sa Diyos na mulabaw pa sa pagpanabot sa ubang tao, magbantay sa itong kasing-kasing. At the end of the day, we will have peace, a peace that even men will not understand. Sa timutan na doon naging tayo kalinaw na dili masabtan maski pagani sa ubang tao. Amen. I want to share a few stories. Okay, kasi ako mismo, baka wala akong kwento eh. So, I studied this, and upon studying, I really encouraged a few stories that I really appreciate in the Bible. Buot kong mag-share sa inyo ang mga story sa Bible na akong na-appreciate. Who here knows Hannah? In the Kasi Bible. ilang inana diya sa Biblia. Do you know Hannah? Right? The mother of Samuel in the Bible? Inahansin ni Samuel diya sa Biblia. Hannah is the barren wife of his husband? Elkanah. Okay. Si Hana, asawa sa Elkanah na dili sa mga anak, barren. Dahil wala siyang anak, tapos yung isang babae ni Elkanah may anak, she was anxious. Tungkol kay dili sa makapanganak, kung katong isa kasawa ni Elkanah na ay anak, mabalaka kayo siya. And itong babae na ito, yung ibang babae, she was mocking Hannah. Kanya, biyahan, pinisa ng babae, biyahan di mak, o biyahan di, itamay niya si Hana. Amen. So what did Hannah do? Hannah, in 1 Samuel 1:15 said, she went to the temple before Jehovah, and she poured out her soul before the Lord. Kanya sa may gihimo ni Hana. Sa unang Samuel, ingon sa siya na niya siya sa templo, o gibukbuk niya ang niyang kalag, sa Ginoo. Amen. Now, si Hannah, di ba? Pumunta siya sa temple.
she poured out her soul. She poured everything to the Lord. Niya, ibubugin niya, kung sa ana niya, gisulti din niya ang tanan nga sa Ginoo. After she prayed, okay? After she prayed, bigla pa siya nabuo. Umay siya naman po. After she prayed, did Hannah immediately have a son or no? Sa diyang umanya kan po, doon na ba yung dayon sa anak? Doon na ba nabutis pa siya dayon? Hindi, di ba? Wala man. But what did the verse say? Kung sa may ingon sa versikulo, The next one it says, after she went to the temple, she went her way and ate, and her countenance was no longer sad. versikulo na ingon, nga human siya nga magikan sa templo, nililog siya o bikaon siya, kung ang iyahang panagway, hindi na masulugpon. Oh, before maybe I imagine before she went to the temple, her countenance maybe is very hindi glowing. Siguro katong adulog na sa templo, ang iyang panagway, hindi ko siguro ma-drawing tungkol sa kasubok. But after pouring her soul to Jehovah, now she went to the temple, her countenance is no longer sad. Kapag human niya ikabubo ang tanan nga tulihuba, ang iyang panagway na usab na, dili na parehas kanyagi. Another example is Daniel in the Bible. Ikaduhang example, si Daniel diha sa Biblia. Remember the story of Daniel? There was one time, kasi yung mga yung kapwang staff ni King Nebuchadnezzar ayaw kay Daniel kasi hindi siya, di ba? So, they schemed and told the king na kailangan no one can worship any god except yung ano lang, di ba? Yung the one that sorry, they can't worship any god except the king, right? Ang katong mga kauban ni Nebuchadnezzar, kung kinasilo sila ni Daniel, ingon sila nga wala nila simbahon. Yeah. Gawas sa usalang ng hari. Yeah. And then, this suggestion became a decree, and Daniel found out. Kunya, kini nga suggestion nila, nahimo kini malaon. Yes. But what did Daniel do? Kaya so may kini Daniel. Sabi dito sa Bible, he went to his room, opened his windows toward Jerusalem, and prayed. Ang ingon din sa Biblia, ingon siya nga ni adto sa siyang lawak, sa isakak siya, ibuksan niya yung bintana, kung nagtampo siya, patubang adto sa Jerusalem. Nagpanik pa si Daniel, hala, paano na yan? Hala, burning na naman ako. Ang panig ba siya, saan na nakuhin nga? Kainito na ba kayo sa Ginoo? Eventually, because the king staff found out that he was still praying to his God, he was thrown into the lion's den. Tungod kay nakitan siya sa katong mga tao sa hari na musganon gyapon siya nagkampo kato sa iyo bilabay siya kato sa lamong sa liyon. Amen. But even when it was in the lion's den, he did not panic. Kasi kuha lang siya sulod sa lamong sa liyon, wala gyapon siya magpanik. Amen. Lisa, We all learn from Daniel. ang makatulong tatag sa Daniel. Okay. I want to share one more story of a brother, not in the Bible, but I get to study his life story. Doon ako isa na i-share yung story sa kaigso nga laki ang pagdili sa Biblia kung kuha na kita na niyo mas pinabuhi. Have you heard of the name Watchman Nee? Na lugar na ba ninyo ang pangalan Watchman Nee? Have you read the book, the autobiography of Watchman Nee? Nabasa na ba ninyo ang iyang basahon, autobiography ni Watchman Nee? Brother, I was so enlightened with the life story of our brother Watchman Nee. Kung hayagan bigay ko sa kanang iyang pagpinabuhi. For those who are not aware, Brother Watchman Nee is a brother used by the Lord to spread the truth of the Bible in China, mainland China. Si Brother Watchman Nee, gamit siya sa Ginoo sa pagpakailap sa Ebanghelyo sa Biblia kaya sa China. In 1940s, like, communism entered China. In 1940s, isulot ang communism sa China. And at that time, in 1950, Brother Watchman Nee was actually able to get out of China. Kapag 1950, hindi na ginuntang ityas siya dito sa China. They were able to get out with his co-workers. They went to Hong Kong. Ato na sila Hong Kong. After that, he told Brother Witness Lee yung cycle, diba? Brother Witness Lee, because of the situation in China, don't go back na.
just go elsewhere, diba? Which is not ng Taiwan Sea early. Kapag si Brother Witness Ray, ngayon mo si Kabubuan na hindi na niya na ayaw na balik tungkol sa sitwasyon sa China. Yeah. But we're not yun. Bumalik pa rin. Bumalik pa rin. Si Brother Roxman, hindi ba nagyapon siya sa China? Because of course, he took care of so many churches. Sabi niya, ayaw na iwanan yung mga anak niya, spiritual children. So, kahit alam niya, communism is already prevailing, he still went back to China. Ibalik nagyapon siya sa China kay tungkol kay nakatiman mo siya sa ekresyahan, dili niya gusto mabiyaan niya ang iyang mga spirituhanong niya anak. So when we actually went back to China, actually, again, because of the communism, the right can't preach the gospel anymore. Brother Lee was in prison for 20 years. Tungkol sa lugar na yung communist, hindi na pa pwede na magbangilyo pa na na-piso si Brother Mani sa Bible ako. Yeah. Okay. This is what I was impressed. Do you know that 20 years Brother Watchman was in prison? Baik kita ko na-piso si Brother Mani. Actually, yung sentence niya tapos na sa preso. Ang iyang sentensya dito sa presuhan, tapos na. So, he wrote a letter sa kapatid niya. My sentence is almost done. Sundin mo na ako. Sundin mo na ako. Nagsulat siya, ang kining sulat, nito sa Exo, naningon siya, mahumanaan ako ang sentensya sa presuhan, sunduan ako. Pero, okay, I'm not the accurate. Kasi parang hindi siya sure kung na-send pa yung letter hindi. Nagsulat pa siya ng ibang letter. Pangalawang letter. Hindi ko sa sigurado kung iabot ba din sa Exo, sulat, nagsulat sa ikaduhang sulat. But, you know, diba, eventually, namatay na siya. Nasayod kang namatay siya. Alam mo bakit? Do you know why I'm so impressed with the story of him? Ano bang mga na-impress ka ito sa iyahang story? Because we think messages like this, when someone says, always rejoice, as if you pray. Sa tingin mo ba, itong mga sinasabi, mga kapatid na sinasabi nito, outwardly, masaya? Oo, sige lang ba, pagkira ka sa preso. Mag-trip sa spirit ka lang sa preso. Huwag mo ingon ka, labi na sa mga mensahe, karoon na yung magkalipay. Ito baka kaning mga igsuna sa gawas nun, malipayin kayo sila. Iso lang sa espiritu na. And then, always rejoice ka ba? Magkalipay na naman. Pero yung husband was actually not like that. Si Brother Watchman, dili, kanyang kinabuhi, wala sa inyo namin na kahintang. Sa tingin niya ba si Brother Akmani, may preso sa prison? Walang problema. Ito ba si Brother Watchman, tulad sa 20 ka tuwing na nasa prison, wala sa problema. The fact that he wrote that letter to his sister, meaning, siya mismo gusto na umalis. Kapag pagsulat niya sa sulat na ito siya isuol ng babae, pasabihin, gusto na Kasi siya no one wanted to stay there. Hindi na siya gusto mong pabilin pa dito sa prison. But again, the sister didn't come. She came, pero... Ang isuol, wala rin ang nabot. Now, few decades later, Mga pinakadikada ang nilabay, yung self-prisonment ni Watchman lumabas. ang kato kaning kauban sa prisuhan ni Watchman gawas na siya. And he was able to meet the co-workers from Watchman sa labas. Kunya, kaya nahimamat ang masigla magbubuhat ni Watchman dito sa gawas. You know what that prison, yung prisonment ni Watchman sinabi? Anong sinabi niya? Abala mo kay giingon sa katong kauban sa prisuhan ni Watchman dito sa magbubuhat ni Watchman. He never break the law. Niingon din siya na wala gid niya pakasay pa ang Ginoo. He never regretted what he did. Wala po siya magmahay sa iyang gisangyaw. That is why at the end of his life, right? Kung that famous quote that we know, I may pain and joy. Munang, di ba, itong kanatapusan sa iyang kinabuhi, may sa ilalot sa iyang tulad na kasulat ito na ako ang aming tinar ang akong salipay. Brothers and sisters, we think that we never possess always we always feel the outward, oh, amen. Always we just not around. Usahay, kanang, di ba katulad ni Pablo, kanunay magkalipay sa kanang panahon, sabi na to, kaning, magkalipay ka, kaning, bubugyan ka. The real life of forbearance without anxiety is one, no matter what is the outward situation, we still live lives. Ang kinabuhi ng mga pailobon, walay kabalaka, mauling magkinabuhi ng kanitos. I cannot forget, I cannot help but also remember the story of our Lord Jesus.
Ako po mahinumduman ang kini-story sa ni Ginoong Jesus mismo. Sa tingin niyo ba si Lord Jesus, dahil Diyos siya, when God the Father told him to die on the cross, masaya siya? Sige, punta ka sa cross para ma-redeem ko yung mga ano mo. Nagtuo ba ka sa lihan si Ginoong Jesus, hindi nagsasayang ng mga namato sa cross, araw sa pagluwas, malipayo kayo na hindi, mato kong cross. Pero maluwas na po sila. Masaya ba yung Diyos? Masaya ba si Jesus? Malipayo pa si Ginoong Jesus. What did it says? It says, it says, Lord, di ba remember, before he passed away, sabi niya, as he went to the cross, sabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Ingon siya nga, Amahan, kung willing ka, palihog, tagdanga kini nga cup, willing ka na po. Willing ako pagbuhat ang inyong pagbuhat. Amen. Kung kay Lord lang, Lord, kung pwede sa kalong na lang. Kung sa Ginoo, lagi ko siya nga, kung pwede yung cup, nalilin lang. Pero kung talaga, kung talaga ito, nakipunta ko sa cross, nakita ka. Amen, Lord. Kung maugi na yung inyong pagbuhat, na masok ko sa cross, ayun po kayo. Praise the Lord. A life of forbearance. Kaya ko na Ginoo, ang tinabuhi na mapailubog na walay kabalakan. Sometimes we have so many anxiety because our focus is not Christ. Kasagaran yun, doon na tayo kabalaka, tungod kay ang ato ang focus din si Kristo. Amen. But with the Lord, through this anxiety, we just cast all of them to the Lord. Ang Ginoo ka, pinaagi ni mga kabalaka, at kini malabay ng sa Diyos. Amen. Because it matters to Him concerning you. Tungod kay maniyong danon, ni, nato niya ang kalabon nato. Amen.